yung Tigreal talaga yung magiging game changer dito kasi kung maganda lang yung timing ng Tigreal, baka maging walang presensya yung yung Phoveus. 100%. I feel like mahihirapan sila. So we're going to game number 1 here. RQ Hoshi laban sa Alter Ego. Paalala lang namin guys yung mananalo dito sa game na to will advance to the challenge finals and will represent Indonesia as well. Malaking, alam mo naman sa mga Indonesia, very big sa kanila yung pag-represent. Very, a nation of pride. Diba? So, Yeah. this is a big deal. Kung sino mananalo dito, magiging Indo Pride nila. Again, qualification to para sa challenge finals, katulad ng sinabi ni Rockheart. Balikan natin yung mga interactions. Okay, so dalawang Purify, isa kay Highs, isa kay Roundel. So, 2 main damage dealers, EFA sila doon sa pag-setup ni Idok. Yung mahuli talaga dito ni Idok is the Alpha, the Phoveus, at saka yung Hylos, the main frontliners. Tas siguro yung panggulo na lang yung glue. Yung nakita ko yung mga interactions nila sa pagdating ng laban mismo eh. Pero in the lane, wala. If I can't recall, I think Phoveus wala talaga magawa sa glue, sa laning phase. True. Actually, I like the glue idea. Siguro kaya yung ordering nila is medyo nag-off. Kasi they were seeing if there was gonna be any possible glue counters. So, inuna nila yung... That's probably the reason why inuna nila yung... in that scenario, Tigreal. So, right now, it's a 4-man clash on top side. I don't think they're gonna fight. Obviously, you wanna wait until the last second. You wanna wait for the level 4s, especially kung Hylos ka, para magkaroon ka ng mas magandang ambag dun sa teamfight. Kasi ang hirap sumama sa teamfight pag wala kang ulti. I think it's gonna be up to yung main magic damage dealers talaga para sa Alter Ego, okay? Focus dito yung Alter Ego. Contest, but I don't think it's gonna be effective. Here comes the big fight. Oh, Iwasan no. nila yung Eternal Guard. And dahil doon, RQ makuha ng isang kill at ng isang pagong. Pero can they get another one in return? Nino trying to go for the jump, pero mapipigilan. Looks like they will still get the trade on the kill. Pero ang laban ngayon ay na kay Dreams. Dreams goes down. Nandiyan na yung glue. Wala ding magawa yung kabayo sa kanya. Kulang sa connection si Gebe at saka si Roundel. Ginamit na ni Gebe yung Spear of Alpha niya na patulak mas malapit sa Vexana. Pero si Vexana, nalapag na niya yung yung Eternal Guard kung saan nanggaling pa yung tinargetan ng Spear of Alpha ni Gebe. At saka medyo risky din yung yung approach din ng Alter Ego, dahan-dahan kontra sa Eve. Dapat ayusin yun ng Alter Ego. Wrong approach. Oo. Ang lalaki, no? Yung EG Boy pa kaliwa. Yung Spear of Alpha pa kanan. Sobrang nilayo yung kalaban. That's the earliest. That's one of the biggest mistakes so far that we've seen. I hope we don't see any more. Kasi pag nalagdagan na naman yung mistakes dyan, mag-snowball tong Eve na to. At yun na nga, kita mo naman, si Dreams, nabigyan na naman. Hindi makagalaw talaga dun sa Tigreal. Yeah, that's why I really think na dapat yung Alter Ego mas pinili na lang nila yung Tigreal into the 4th pick imbis na nag-prioritize pa sila ng Phoveus. Alam mo na favorite pick ng dalawa eh. Si Highs, mahuli ata. Si Highs, I think he will be able to at least survive dahil sa shielding from the Zaman Force. Pero ayan si Rins. It's not gonna be enough though. So for some reason, nakasurvive si Highs sa 1v3 dive na yun. Uuwi siya, makakapag-7 na si Toy sa wave na to. Hindi naman ata mawawala ng wave yung Harith. Siguro isa o dalawang minions. Tignan natin kung gaano kalalim makakapag-push yung Granger. At makakuha rin ng gold si Toy. So lumalaki na yung lamang ng Granger sa Harith. Kita nyo naman sa gold leaderboard sa kanan. And that's exactly the start. If you want, kung ikaw isang Granger, gusto mong umabante ng umabante ngayon kasi mamaya baka mangyari ulit yung nangyari kay Kera, di ba? Magwala yung Harith na naman. Oh no! Naman, another one! Beautiful implosion ng galing dito sa Tigreal. Pero yung damage parang lumalamang para sa Alter Ego. Si Rins parang kinulang ng damage dito. And here comes the sustain. Iba talaga yung sustain ngayon RQ pinapakita nila. Dinadahan-dahan si Nino and si Roundel. Nagamit ng EG Boy, wala na siya masyado magawa. Kahit na counter ng Vexana yung glue, nakita naman natin yung initial burst na yung bawas sa mga buhay ng RQ Hoshi. Nanggaling din yun sa mga pagsabog ng glulets ni Glue at saka sa pag-activate ng passive ni Vexana, yung mga marka na nilalapag niya sa mga
target na napatay, of course, that AOE. But at the end of the day, wala pa din. Mahirap pa din para sa Alter Ego. Ang ganda ng glue pick. Matalino yung ginawa ni Dairen kasi hindi din siya, sobrang late niya pumasok. So parang nagamit na yung mga skill nung Vex. Alam mo yun? Yeah, somewhat. Good approach there by Dairen. Alter Ego naman. Tingnan natin kung paano sila babawi dito kasi so far, klaro eh. Pre, yung Tigreal. Sobrang simple Tigreal yung talaga? ginagawa ni Idok. As in, Actually. hello guys, andito ako, iwasan niyo ako. Hindi kayo mag-space out. Sige, ultihan ko kayo. Ano yun? Alam mo, ini-imagine ko nga dito, what if nasa kanila nga yung Tigreal? Ang laki ng grabe yung pressure sana ng Alter Ego dito. Ngayon nabaliktad. Sila ngayon nape-pressure nung pick na ang ganda sana para sa matchup sa Yeah. lineup nila. I mean, to be fair, isipin din natin kung nag-Tigreal sila, baka mahirapan si si Dreams na pumwesto kontra sa Eve. Baka yun yung isa sa mga Tsaka bagay Blue. na inisip nila. At saka yung Blue, yes. So, Oo, no? to be fair, dapat bigyan din natin ng benefit of the doubt yung Alter Ego na baka makounteran din naman yung Tigreal kung nag-Tigreal sila. Either way, in terms of performance, it does feel like Idok mas lamang talaga, no? Yeah. On point pa rin. One of the... Sakit! Ang sakit! Idok! Ayan na nga! The implosion flicker play! Ganang-gana naman! Nako, -1, Roundel goes down. Papi, not like this. Not like this. Parang alam na rin ng Alter Ego na lalabas na yung Tigreal eh. Na ginawa nila yung best nila para makagawa ng lineup na baka hindi ganun makagawa ng impacto si Idok. Pero wala pa rin eh. Lahat ng sequences napunta talaga sa RQ Hoshi. Masakit naman yung damage ni Heist pero maganda rin yung, again, yung combination ni Idok at Rince. Kung hindi nyo po napanood yung M6 World Championship, ang daming bibigay ng puri sa roam at mid combo ng RQ Hoshi. Natakita natin yan ngayon. And not to mention Sutsujin, I think he's still on par. Medyo same yung performance pinakita niya nung M6 World Championships. High level, obviously maximizing yung Suyo. In this scenario, big props to RRQ. 7,000 na halos ang kanilang kalamangan dito. And syempre, backs in na ang Alter Ego sa kanilang base. Yeah. Great performance overall by RQ Hoshi. Lahat sila. Pwede mo bigyan ng praise. Dairen, katulad ng sinabi mo, yung timing niya with the glue. Si Toy, pinakamadaling Granger game of his life. That's true. As in, pre. As in, free hit na free hit. Kumbaga, itong si Boss Toy, walang aalalahanin. Wala kasi makadive sa kanya eh. Ang makadive lang sa kanya dito, technically yung alpha lang eh. The rest, Yeah. maglalakad eh. Diba? Tsaka yung si Nino, kung magaling na timing. Well, Alter Ego, let's see kung paano kayo makaka-comeback dito. Ang hirap. If at this point si Rins ginagawa na niya yan, alam mo na, it's as the kids would say, medj over pare. It does feel like it's over. Now si Dreams mahuli pa doon sa likod. Naghahanap, nag-i-scout sana si Dreams. Sabi niya, baka naman makabision tayo dyan. Pero hindi na sila binigyan. Ngayon, RRQ, pinapaligiran ang kanilang base. The best you can hope for is pakuha ng konting gold kung ikaw si Heiz. Makasagap man lang. Pero so far, hindi na sila talaga maka-farm, Report. Wala silang spasyo, mag-farm, walang spasyo lumaban, yung pag mabilis na pick na Eve para kay RKO, gumana para sa kanila. Even though pinili nila yung Harith, yung Hylos, yes, hindi nila na-setupan na maayos. Could have been a different EXP laner pick siguro. Kung ako yung Alter Ego, the Phoveus, parang wala masyadong magawa. But at the end of the day, I feel like ang galing rin ng glue pick and na-execute na maayos at na malinis ng RQ Hoshi. Parang kulang yung kulang yung kabayo lang. Siguro kung Lucas, baka nag-iba. Kaso ban yata si Lucas, no? Oo, binan ng RQ Hoshi nung second phase. It's a really tough call here para sa Alter Ego. Totoo lang, ipit sila sa draft, ipit din sila dito
sa game. If it's sa loob ng base nila, itong RRQ nag-aantay na lang na dumating yung Lord. Pero with the conceal, si Idok naghahanap na naman ng pwedeng targetan, going for the highlight playback, or chill-chill lang muna sa backline defense. Looks like it's gonna be the latter. Si Rince nandito sa skilled. May real-world manipulation pa. Sasaktan sila sa Void Crystal lang. Nako, here we go. Here comes Dreams. Nilapag na ang red carpet. Oh! Top lane ang magkakaroon ng kill. And Dito! kita mo naman sinayawan na with the EG Boy going down. Here comes the real world. Hindi na magagalaw ng maayos si Kuya Nino. And dahil dyan, dire-diretso na ang RRQ Hoshi sa base nila dito. Fast S 1101.